Hello mga loves! Another day, another ganap na naman tayo for today's video. At dahil nga maaga pa lang ay naisipan ko na pumunta sa bayan para humanap ng mauulam namin. Naisip ko kasi na yung lulutuin kong ng umaga ay pang-ulam na rin namin maghapon. Dahil nga petsa de peligro na ay kailangan kong tipirin yung budget na hawak ko hanggang sa makasahod si daddy. Mabuti na lang at nakakita ako ng isda na napakamura lang at 20 pesos lang ang kalahating kilo nito. Madami na din ito at sobrang sobra pa to para sa amin. At mauulam pa rin namin to hanggang kinabukasan. Napakamura talaga ng isdang to lalo na siguro sa Marinduque dahil nga tinatapon lang ito lalo na kapag dagsana ang huli nila. At yung iba, tinutuyo na lang at saka ginagawa nilang bagoong para naman may pagkakitaan din sila. Pagkatapos kong bumili ng isda ay dumiretso na ako sa nagtitinda ng gulay dahil naghahanap ako ng pwedeng i-partner dito. At bumili lang ako ng 2 taling pechay dahil gigisahin ko to mamayang gabi para partner sa pritong isda. At para hindi na rin kami pumunta sa palengke mamaya para bumili ng mauulam para sa hapunan. Nang matapos na nga kaming mamili ay dumiretso na agad kami pa uwi para makapagluto na rin. Pagkarating nga namin sa bahay, inayos ko muna yung konting hugasin na nasa lababaw dahil nga lilinisan ko ang isda na nabili ko. Tinanggalan ko lang ng hasang dahil yung iba ay piprituhin ko. At ang mga natira naman ay lulutuin ko na ang tawag sa Marinduque ay sinaing sa asin. At sa Bicol naman ang tawag ay inunon. Dahil kahit tumagal ito ay pwede pa rin naman kainin. At mas masarap pa nga ito kapag prinito mo ulit dahil nga mas malasa pa nga ito. Medyo matinik nga lang ito at hindi talaga pwedeng hayaan kumain mag-isa ang mga bata. Dahil napakadelikado talaga nito lalo na sa mga maliliit na bata kaya kailangan talaga nakabantay sa kanila kapag kumakain ito. O kaya naman mas okay kung kayo na lang ang magpapakain sa kanila para at least alam nyo kung may tinik yung sinusubo nyo sa kanila. Makakasigurado pa kayo na magiging safe ang anak nyo. Minadali ko na nga rin ito dahil nga medyo nagugutom na ako dahil hindi pa nga kami kumakain ng umagahan. Nagkape lang kasi ako ng umaga at ininit ko lang yung pandesal na natira namin kahapon. Pagkatapos kong tanggalan ng hasang ay nilinisan ko naman ito at hinugasan para mawala ang lansa. At saka ko naman nilagyan ng asin para naman dumikit ang lasa sa isda. Isinalang ko na din ang kawali at nilagyan ko na rin ng mantika para masimulan ko na ang pagprito dito. Ilang piraso lang din naman ang lulutuin ko dahil nga 2 lang naman kami ng pinsan ko ang kakain nito. Nang maisalang ko na nga ito ay nagprepare ako ng mga sangkap para sa lulutuin ko dun sa natitirang isda. Nainis pa nga ako kasi nga akala ko nakarecord yung video ko, yun pala hindi. Isinalang ko na nga din ito at pagkatapos nun ay hinugasan ko ang mga natitirang hugasan sa lababo dahil nga sobrang lansa na. Hindi ko pa rin kasi natapon yung mga hasang na naalis ko sa isda kaya nangangamoy na. Ilalabas ko kasi yon dahil nga napakaraming pusa sa labas at kakainin din naman yun. Ibinalik ko na muna ang mga tuyong plato sa lagayan para hindi na mabasa ulit ito. At para mailagay ko na rin yung mga bagong hugas na mga plato. At bigla ko ang naalala na hindi ko pala nailagay yung sili sa niluluto ko kaya agad-agad ko nang hinugasan. At inilagay ko na dahil kumukulo na nga ito. Pagkatapos ko nga magluto ay kumain na din agad ako dahil nga gutom na rin ako at iinom pa rin ako ng gamot. Pasensya na po sa paa kong nakataas. Masarap kasi kumain pag ganyan ang pwesto at nakakamay ka pa. Kayo din naman, di ba? Sarap na sarap pa nga kumain yan dahil nga pinartneran ko din ng kape. At ng mga bandang 3:00 na nga ng hapon ay naisipan kong paliguan sa labas ang anak ko dahil nga sobrang init na siya. Sa planggaan ako na nga lang siya pinaligo dahil nga kung sa swimming pool pa ay magpapahangin pa ako at mag-iipon pa ako ng tubig. Tuwang-tuwa naman ang bata kahit na sobrang nilalamig na yan dahil nga mahangin din dito sa labas. At nung sobrang nilalamig na nga siya at nang ingitim na ang labi niya, inaya ko na rin pumasok sa loob para magbanlaw dahil lumalakas na din ang hangin. Ayaw pa nga umalis dahil nag-e-enjoy pa pero pinilit ko na nga lang siya. Nang matapos ko ang banlawan ay binihisan ko na nga agad dito at pinahirapan pa nga ako. Sinuklayan ko na rin ito pagkatapos kong bihisan dahil nga nakakalat ang buhok sa mukha niya. At yan po muna for today's video. Thank you for watching everyone. Ingat and God bless.